Okay, so ganito yung magiging project nyo, no? Kay networking natin. Okay, so this is the infrastructure map ng ating campus. At syempre, kung tandaan ninyo, sa syllabus natin, so nung dinidiscuss natin yan, so meron kayong midterm project which is designing a campus LAN. Nag-design ngayon ng campus LAN natin. Okay, so gamit itong mapa natin, actually hindi ito updated kasi may mga bagong building tayo nagsulputan. Pero ito, as of now, ito na lang muna yung ating gagamitin. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, may mga number naman yan. Kaya kung ano-ano yung mga building na yan. So, kagaya nito halimbawa sa 21. So, yung 21 natin, ayun yung ating administrative building. And then, kung mapapansin nyo, meron mga nakapula na numbers. Okay, so yung mga pulang numbers na yan, so yan yung ating gagamitin as reference kung ilang PC o host o number of hosts yung inyong gagamitin. Or yung inyong i-consider. Okay, kapag ka nag-design kayo ng network dito. Okay, so let's say halimbawa, yung 21 nga natin, which is the administrative building. So kung mapapansin nyo, we have 47 units. Okay? So yung 47 units na yun, so syempre, itong building na to, itong administrative building na to, syempre, i-consider nyo yung dami nung, yung dami ng user na gagamit sa network natin. So, take note, hindi naman kailangang ilagay nyo lahat. Kung 47 yan dito sa 21, 47 din ang computer. So, hindi naman. Okay? So, maglagay lang tayo ng at least ay hanggang 5 siguro. So, depende kung anong kasya ng or kung anong kasya doon sa ating packet tracer. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan, hindi naman hindi ni lahat. Pero take note ito ay pinapakita ko lang sa inyo as reference. Hindi ko pinapakita sa inyo ito kasi ito yung tamang gawin. Okay? Kasi ito ay ito ay project din lang ng mga nagdaan. And take note, yung project yun na yan ay individual. Hindi siya by group. Okay? Individual siya. And syempre, ilalagay nyo din dito or i-apply nyo na din dito yung ating creature. Okay? Creature hierarchy. So yung feature natin, so we have core, we have distribution, at also we have access. Okay? So ito yung core natin. Yan. Kung halimbawa, ito yung core natin, tapos pupunta kay distribution, and from distribution, papunta naman siya kay access. Or kung gaano kadaming access point or yung inyong ilalagay. So, syempre, yung dami ng access point natin na gagamitin ay dedepende dito sa ating mapa. Okay? Kaya sabi ko sa inyo is, i-consider nyo siya. Let's say, halimbawa, dito sa 12, 14, 16 na to. So, tatlong building na ito. Okay? So, pwede na dito halimbawa yung isang router. Okay? Then, sunod na ito. Pwede isang router dito. So, dedepende tayo sa magiging design ninyo. Okay? Pero take note sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangang ilagay lahat. Itong 100 building na ito, halimbawa, kagaya dito sa IT building natin, which is 100. Tapos, all the IT building natin, which is 15. Alin yun? So, itong 24 at saka itong 25. So, kung ilalagay nyo yan yung 100 PC, wow, puno na agad ito. Yan, mahihirapan kayo. So, kailangan lang naman natin is at least may kayo. May, kumbaga sa tao, may representative kayo. Mga PC na yan. So, kung mapapansin nyo, ito yan. Yung admin building natin, ito yan. Yan. Ang ginawa lang dito ay per office. Pero ang gagawin nyo na lang is per building na lamang. Okay, so we have the CAD office, the QA, yan, the cashier, registrar. So ito yung buong IT building. IT building, admin building. Yan, yan part na yan. So kagaya nito, tignan nyo, kaya sinasabi ko sa inyo na ito ay huwag niyong gagayahin kasi hindi nga ito yung tama. So kung mapapansin nyo, tignan nyo to.
Ang pinakang source natin dito ay ito. Yan, yung router na yan. And then, papunta siya dito sa router natin. Ibig sabihin, sa madaling sabi lang, bago siya makarating dito sa part na 'to, wala na, latak na. Bakit? Kasi kung ano lang ang tinatapon nito sa network na 'to, ay siyempre yun lang din yung lalabas dito, okey? Yun lang din yung mare-receive dito. At siyempre may mga losses pa yan. So, sa madaling sabi kung halimbawang ito ay binigyan natin ng 100 Mbps, so ibig sabihin pagdating yan dito sa network na 'to, hindi yan 100 Mbps. Bakit? Kasi may mga losses pa nga yan. Pagdaan yan dito siyempre ayan, okey? Kaya hindi ito yung ano, hindi naka-apply dito yung feature natin which is yung core, distribution, and access. Yeah. Kaya ito pinapakita ko lang sa inyo para na kayo magkaroon niya ng idea, ano. So, wag niyo itong gagayahin. Hindi ko din ito ibibigay sa inyo. Ano, yan. So, itong mapa na 'to, ito yung gagamitin niyo, ha. So, hindi naman porket ano, porket wala. Yan, kagaya nito halimbawa, yung 36 natin, ang 36 natin is oval, okey, o kaya itong 41. 41 natin ay basketball court, ito na lang 42 grandstand, o ito na lang 35. So, yung 35 natin is college bleacher, kung mapapansin niyo, ito yun, yung part na yan. So, kung halimbawang gusto niyo na lagyan ito ng network o halimbawa ay wireless access, so puwede naman, walang problema. Pero ang top priority ninyo ay itong mga building na may naka-red na numbers, okey? Kung gusto niyong lagyan yung mga wala kagaya nito sa 26, wala din itong 26 natin which is activity center. So as student siyempre gusto niyo siyang lagyan ah, ng access point na puwede kayong maka-connect. So puwede niyo siyang lagyan, okey? Hindi naman siya ano, hindi ko kayo nililimit dito. Kumbaga basta ang priority niyo lang muna ay ito, okey? Kapagka halimbawa maganda yung na-design yung network infra, so sige gamitin natin. Yan. So may query kayo regards dito sa inyong midterm project. So take note ang gagawin niyo lang diyan is layout lang. Layout lang 'yan. Wala pa siyang configuration. Ganito lang, layout lang. Walang configuration. Okey, kung maglalagay kayo ng server para kay DNS, kay DHCP, okey lang. Mas okey yun, mas maganda yun. Okey, so sa kagaya nito, isa lang ang server. Yan. Tapos, kung gusto niyo maglagay ng mga wireless access point, puwede rin. Para sa inyong mga devices na ano, ayan 'no, yan kagaya niyan 'no. Halimbawa may wireless router kayo, may wireless access point kayo, yan. Okey, so puwede yan, walang problema. Okey? Mas okey 'to, na may ganyan kayo, para sa inyong mga wireless devices. Wala sa salon. Yan, may tanong kayo regards dito? O inuulit ko ha, design lamang. Hindi hindi niyo siya kailangang i-configure. Okey, kasi yung configuration niyan, yung paglalagay niyo ng mga IPs, siyempre kailangan niyo na siyang i-consider. Okey, kung halimbawang, i-a-apply niyo si classless, okey? Kung i-a-apply niyo si classless, so ibig sabihin kailangan niyo siyang i-consider yung paglalagay ng mga routers, yung number of hosts, ilan, para pagka nag-ano kayo, nag-configure kayo, alam niyo na agad kung anong, ah, anong tawag dito, kung anong IP address ang inyong gagamitin. Kung class A ba yan, kung class B o class C. At siyempre kung ano yung mga subnet mask na inyong gagamitin. Okey? Yan, dalawa. May tanong kayo regards dito? Sir, kailan due?
Ang pasa? Ang pasa ay hanggang mamayang 5:00 lang. Naman. Hindi, hanggang bukas. Bukas 11:59 PM. Mahina pala ang volume ko. I think Sunday. Sunday, sige. Sunday, ghost day. Para dun sa mga hindi makakapagpasa ng Sabado. Sa tingin niyo, kaya? Hindi, dahil kayo na may late, F1. Sige, gawin ko na lang ano. Kailan ba? Ano ba? Ano nga yun? Monday, Tuesday. Monday ang deadline, Tuesday ang close day. Para dun sa mga hindi pa makakapagawa. Ha? Ano yun, Yuan? Salamat po. Ngayon na lamang yun. Salamat na lamang. Kapogi na Sir, to, version, Ano daw yun? version po. Version? So kahit anong version ang gamitin nyo. Pero i-upload ko din yung ano, yung packet tracer na ginagamit ko. Para yun. Para pare-pares tayo. Baka Thank you, hindi ko ma-open. Sabagay, kapag ka naman yung pre-present nyo yan, ay actual. Hindi online. Siksik to. Kasi dun sa design mo palabas ay yun. So, may pwede kayo. May gusto kong sabihin. So, Monday ha. Monday ang deadline. Tuesday ang close date. Pero may gusto kayong sabihin? Ay, may chat pala. Ano yun? Makapandelo ko yan. Ayun. Ah, Ayos ka. Nasa. may gusto kayong sabihin? May gustong itanong? Sir, lalagyan natin ng comment. Nasa inyo. Kung gusto nyo nalagyan. Hindi, lalagyan nyo lang siya para yung mga ano. Yung, halimbawa yung building. Halimbawa ito yung para kay BSIT building. Yan nandito. Depende dito. Ayan. Ayan na nila pag lalagay yung comment muna. O, AB English building. AB Psychology. Pero take note ha. Pag nag-layout kayo dito kay Packet Tracer, ay kung ano yung pagkaka-position dito sa mapa natin. Hindi pwedeng si admin building ay pupunta dito. Ha? Sa Packet Tracer natin. Nagigets nyo yung point? Ha? Yung admin building Yes, sir. natin, kung ito yung admin building natin, o itong pink na to. O, yan yung admin building natin, hindi siya pwedeng mapunta dito sa taas. And vice versa. Okay? Basta kung nasan siya, kung nandito yan sa may gitna, kung nandito yan, dito yan. Okay? Kung itong 80 na to ay halimbawa yung electronics to, o electronics building to. Tapos ito yung halimbawa yung automotive to. Okay? Hindi siya pwedeng magsala-sala pa ha. Ito yung electronics, tapos yan ay magiging dito, electronics ito. Which is nandito ay, sa part na to ay, pagpalagay na natin yung number 9. Number 9 or number 8. Ang 9 natin ay general merchandise and supply center o yung store. So, hindi siya pwede. So, yan. Reminders. May gusto pa kayo sabihin? May gusto pang itanong? Naintindihan yung gagawin. So, ano ha? Ano lang, yung layout lang. Layout lang muna. Layout, yung label, yung building. And then, syempre, hindi nyo pa kailangan yung mga paglalagyan ng IP address ng configuration. Kasi gagawin nyo yan sa inyong final. Ano magiging final project nyo? Yung may configuration na. Yan. So may ano pa kayo? May gusto pa kayong sabihin? May gusto